Carlos? Nag-guilty ka ba dahil sa nangyari kay Sir Pepe? Dapat mamakita na. Takot na takot si Zoe dahil kinukuha ng mga pulis ang fingerprint niya. Pinapakalma siya ni Moira dahil nakuhanan na rin naman siya ng fingerprint. Sabi ni Zoe, "You don't understand, ma'am. Yung mga gamit na nakuha nila kay Lolo, galing sa akin yun. So my fingerprints could be on them." Pati yung mga fingerprints ni Doc Carlos kasi sa kanya galing yung mga gamit na yon. Sabi ni Moira, "Damn, Zoe, why didn't you tell me any of this earlier? Wala na tayong magagawa. Andito na tayo sa presinto." Maya-maya ay tinawag na si Zoe ng pulis para kuhanan ng fingerprint pero hindi na ito makatanggi at sumama na rin siya. Samantala magkakaroon ng prayer vigil para sa kagalingan ni Lolo Pepe. Tahimik lang si Zoe sa kwarto niya at ayaw niyang umalis dahil sa takot at guilt na nararamdaman niya. Pinayuhan siya ni Moira. "We need to maintain our appearance na nalulungkot tayo sa nangyari sa lolo mo. Kaya kailangan natin magpunta sa prayer vigil na yon." Sabi ni Zoe, "Paano ko ba matatago ang konsensya ko? Palagi kong nakikita si lolo sa bawat pikit ng mga mata ko. Hindi ako makatulog." Sabi ng mami niya, "Basta Zoe, kailangan natin magpunta doon para hindi tayo mahalata." Iniwan na ni Moira si Zoe sa kwarto niya pero hindi naman makatulog si Zoe. Iyak siya ng iyak dahil naiisip niya ang nangyari sa lolo niya. Mangyayari na nga ang prayer vigil. Narito na sina Giselle, Lindon at Annalyn. Lumapit si Giselle kina Annalyn at Lindon. Nagtanong siya, "Nag-aalala ako sobra kay Papa. Bakit ba talaga siya na cardiac arrest?" Sumagot si Lindon, "Hindi pa talaga namin alam ang nangyari dahil wala po kami sa tabi ni Sir Pepe noong nangyari po yun." Sumagot rin si Annalyn, "Inabutan kasi namin na nagre-revive po ay si Doc Carlos." Nagtaka naman si Giselle, "Si Doc Carlos?" Sa kabilang banda papunta si Zoe sa prayer vigil ng lolo niya. Nagdadrive siya. Wala siyang sapat na pahinga at tulog dahil sa pag-iisip sa lolo niya. Parang lumilipad na ang utak niya dahil sa pagod at puyat. Habang nagdadrive siya, muntikan na siyang makabangga sa may pedestrian lane. Nagtawiran ng mga tao. Napansin niya ang isang matandang duguan na nakatingin sa kanya. Si Lolo Pepe ito. Dinadalaw siya. Kahit saan siya magpunta, nakikita niya si Lolo Pepe. Takot na takot si Zoe. Samantala malungkot at hindi naman mapakali ang itsura ni Carlos. Napansin yun ni Lynette dahil ilang araw na rin niya nakikitang mag-isa ito. "Carlos, kumusta ka? At si Don Pepe? Ayos ka lang ba? Nagigilty ka ba sa nangyari kay Don Pepe?" Sagot ni Carlos, Lynette, bakit naman ako magigilty?" Sabi ni Lynette, "Ang ibig kong sabihin, doon sa pagkaka-revive mo. Na-revive mo nga siya pero hindi pa rin siya nagkamalay. Iniisip ko lang naman din, ganyan din si Annalyn kapag meron siyang pasyente na gusto niyang gumaling agad." Sabi ni Carlos, "Magkaiba kami ng sitwasyon ni Annalyn. Si Annalyn, lolo niya si Sir Pepe. Pero ako, ginagawa ko ang trabaho ko bilang doktor at isinasantabi ko ang emosyonal na nararamdaman ko sa trabaho." Napatango na lang si Lynette. Samantala ayaw ni Carlos na maligtas si Don Pepe. Pupuntahan na naman niya ang kwarto nito. Baka sakali atakihin ito, hindi na niya i-revive pa ulit. Kinausap ni Carlos si Don Pepe, "Sana mamatay na lang kayo para masama niyo mababaon ang sekreto namin ng anak ko." Hindi niya akalain na didilat si Don Pepe. Mas lalo pa niyang in-stress si Don Pepe. "Huwag ka nang mabuhay, Sir Pepe, dahil matanda ka na. Hayaan mo na lang na mabuhay si Zoe sa kagustuhan niya. Hindi pwedeng malaman ng lahat na ako ang tunay na ama ni Zoe dahil masisira kami pare-pareho. At least ikaw, tapos na ang buhay mo dito sa mundong to." May stress si Lolo Pepe. Unti-unti siyang aatakihin pero darating si Annalyn para i-revive siya ulit. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap.